My conclusion is that no impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted during recess. Mga kabayan, sa wakas, Korte Suprema at Ombudsman namagitan na sa patuloy na umiinit na isyu kaugnay sa impeachment kay VP Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng pagpupumilit ng ilang mambabatas at ilang senador na dapat maumpisa na ang trial kay VP Sara Duterte kaugnay sa inihaing impeachment complaint ng Kamara laban sa kanya. Ayon kay former Supreme Court Associate Justice at retired Ombudsman Conchita Carpio Morales, hindi pwedeng mag-conduct ng impeachment trial ang Senado habang nakareses ang mga ito. Taliwas naman ito sa paniniwala ng ilang mga kongresman at senador. Si Senate President Francis G. Escudero naninindigang hindi makapag-uumpisa sa impeachment proceedings hanggat hindi nakasesyon ang Kongreso. Ganito rin ang pananaw ng ilang itinuturing na legal luminaries. The impeachment court can only be constituted in a proper referral when the Senate is in session. If the Senate is not in session as it is today, this impeachment court cannot constitute itself. And given that impeachment is not included as among the reasons why special session can be conducted, my conclusion is that no impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted during recess. Kahapon ay sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat magpatawag na si Senate President ng caucus o pagpupulong sa mga senador para mag-convene ang Senado at maumpisa na ang trial dito sa kaso ni VP Sara Duterte ngayong darating na buwan ng Marso. Sa kabila nito, pumayag naman si Escudero sa suhestyon ni Pimentel, pero nanindigan ang Senate President na hindi sila magko-convene sa buwan ng Marso na kagustuhan ni Pimentel at ng ilang kongresista. Ayon kay Escudero, posibleng makwestiyon ng mga korte ang gagawin nilang mga aksyon. So mag-request ako ng caucus para ma-explain niya yung position niya sa mga senators, pabigyan niya rin ako ng time i-explain ko yung position ko. Hiniling ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang pagpupulong ng mga senador upang maipaliwanag ang kanilang mga posisyon kaugnay sa agarang pagsasagawa ng impeachment trial. Ito ay dahil kumbinsido rin si Pimentel na dapat kumilos na ng mas mabilis ang Senado sa impeachment case at magpatawag na ng special session kung papayag ang mayorya. Kung mapagkakasunduan ng special session, maaari na anyang simulan ng paglilitis sa Marso kahit nakabreak ang Kongreso. Ayon sa ilang kongresista, mas maganda kung uumpisahan na sa susunod na buwan ang impeachment trial para hindi na mahati pa ang atensyon ng 28th Kongresa. But kasi kung papatagalin pa natin, we will start the trial after the showdown of our President. Parang mawawala sa focus yung ating pong mga legislative priorities. Kasi yung Senado, they will convene as an impeachment trial court. And of course, the members of the Congress, especially the panel of the prosecutors, will be very busy in prosecuting this case. Sang-ayon din ng isang congressman na mas maganda kung mas maagang maumpisahan ang impeachment trial para hindi na mahati pa ang atensyon ng mga mababatas dahil na rin sa pagpapalit at pagpasok ng ilang mananalong kandidato ngayong darating na eleksyon. The Supreme Court saying that it has not become a functus officio insofar as non-legislative function. Meaning outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. It could even be serving as an impeachment court. As constitutionally interpreted, it means right away. It means immediately. Walang patumpik-tumpik. Walang alinlangan. Gawin kaagad. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, saan at kanino ka mas maniniwala? Sa mga congressman at senador ba o sa mga eksperto at paniniwala ng korte at ombudsman? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH,
Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. At ito na nga, sumagot na po ang isang Associate Justice ng Supreme Court, ex-Associate Justice. At sinabi niyang mukhang imposible ang impeachment na ito. Bakit ho? Mukhang may problema dito sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Bakit ho? Yan ang aalamin natin sa balita na ito. Kasi napaka-importanting maunawaan natin kung ano ba talaga nangyayari dito sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Alamin po natin sa balita na ito. Pasok! Maaring ipagpatuloy ng Senado sa darating na 20th Congress ang pagliliti sa impeachment na sisimulan nito ngayong ika-19 na Kongreso. Nako! Ito ang binigyan diin ni dating Commission on Elections Commissioner Rene Sarmiento Nako! sa isinagawang forum ng UP College of Law at Malcolm Foundation kahapon. Nako! The Supreme Court saying that it has not become a functus officio insofar as non-legislative function. Meaning outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. It could even be serving as an impeachment court. Kahit recess pa ang Senado, maaari nitong ipagpatuloy ang impeachment trial. Further proceed, or in the Tagalog version of the 87 Constitution, dapat agad isunod. Ito ang sagot ni Rene Sarmiento. Hindi po ito yung tinutukoy ko ang Associate Justice, ha? Hindi po ito. Iba. Ito kasi nagkaroon po ng parang pagpupulong ang mga eksperto pagdating po dito sa impeachment trial. So nagkita-kita po sila dyan sa UP College of Law at pinag-usapan po nila ito. Ang opinion ni Rene Sarmiento, dating membro ng 1986 Constitutional Commission, ay maaring ituloy na. Okay, ibig sabihin yung sinasabi niya, kinakatigan niya yung sinabi ni Pimentel na pwede silang ituloy na yung impeachment, yung ura-uradang impeachment. Sumasang-ayon siya dito, ha? Nagbigay siya ng example. Although importante yung kanyang idea, yung kanyang insight, pero mas importante yung susunod. Is a novel addition in the 1987 Constitution on impeachment, not found in the 1935 in ordinary meaning. As constitutionally interpreted, it means right away. It means immediately. Walang patumpik-tumpik. Walang alinlangan. Gawin kaagad. Salungat naman ito sa paniniwala ni dating Ombudsman at Supreme Court. Ayan. Ito dating Ombudsman at Supreme Court Associate Justice. So mas ito, mas sa tingin ko maalam ito. At hindi ho ito kampi kay Duterte. Kumukontra to kay Duterte noon, ha? Justice Conchita Carpio Morales. Given that, I believe that impeachment cannot be constituted during recess. This does not mean that during recess, the Senate cannot call for special session. Yan. So sinasabi niya, since ngayon ay recess, iba, alam naman natin, recess, lunch, merienda. Recess ang Senado, hindi maaari. Hindi daw maaari magpatuloy ngayon, ha? Kaya malabo daw, ha? Ito. But this is prescribed by so many limitations, including only on urgent legislative matters. Pwede daw magpatuloy. Sabihin, kasi yan sinasabi nila. Pwede na mag-convene at sinasabi na, hindi, kailangan mag-convene na yan. Pwede yan. Sabi niya, pwede mag-convene. Ito ang kondisyon. And given that, among others, and given that impeachment is not included as among the reasons why special session can be conducted, my conclusion is that no impeachment proceedings or this impeachment trial cannot
be conducted. O, ayan ha, malinaw sinasabi niya, no. Hindi maaari na mag-convene ngayon special session for the sake of the impeachment. Bakit? Pwede lang mangyari yan kung maibang mga dahilan, not the impeachment. Malinaw sinasabi. O sino ho ba ito si Conchita Carpio Morales? Siya po ay retired Filipino Supreme Court Associate Justice ng Supreme Court yan. Ha? Imagine niyo ha. Oh. And former Ombudsman of the Philippines. Mukhang mataas talaga itong madam na to. She served as an Associate Justice from 2002 to 2011. Was later appointed as Ombudsman from 2011 to 2018. For her strong stance against corruption, she led several high-profile investigations, including cases against government officials. Ito, makinig. She is also the aunt of former Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin, who later became Executive Secretary under Marcos. Ano daw po siya? Siya po ay auntie ni Bersamin. Mantakin mo, ibig sabihin. Malayo sa malayo napapaboro ito sa mga Duterte. Malabo po. Pero sinasabi niya, hindi pwedeng mag-convene ngayon ang Senado para laang sa impeachment. Malinaw na malinaw po yun. Hindi pwede. Hindi pwede magpatawag ng special session ang Senado para lamang sa impeachment. Ito nga ang kinatataka ko eh. Ito napakatarantado rin talaga nitong Kamara na ito. No? Mantakin mo, ang haba ng panahon, mula pa lang December pinag-uusapan. Actually, sabi nga 'di ba ni VP Sara Duterte, November pa lang lumabas na sa bibig ng isang komunistang congressman o congresswoman. Sinabi na niya na i-impeach si VP Sara Duterte, pinagplanuhan na. Lumabas nadula sa bibig nung komunista na 'yun. Ngayon, November pa yan. Bakit umabot pa ng November, December, January bago pa ipasa yung impeachment wherein wala nang time. Mantakin mo, last day. Hindi man lang last week. Di ba? Dapat man lang last month eh. Di ba? Hindi. Last day ng session ng Senado at Kamara, doon pinasa yung impeachment sa Kamara. Tapos ngayon, wala nang time. Kasi nga, last day na yan. Alam ko, hapon pa natapos yan eh. Alas 10 na nagsimula, mga alas 3 o alas 2 lumabas yung balita na yan. So mantakin mo, gusto nyo, ura-urada na mag-convene itong mga senador at ituloy na ito impeachment. Pwede ba yun? Alam mo kung ba't nila ginawa yan? Kasi gusto nila mangampanya, ito mga nangangampanyang senador, yung mga re-electionist, walang time para sila ay mangampanya at matalo. Diba? At manalo pala. So, ibig sabihin po, talagang gustong-gusto nila matalo ito mga ito. Bakit? Alam mo nila kasi, ngayon, malakas talaga ang mga Duterte kahit sa Senado. Compare mo naman sa Kamara. Kaya tila yan ang kanilang strategy or baka naman nagulat lang din sila doon sa issue, yan yung ating laging sinasabi, yung sa issue ng budget. Kasi nga, nabulgar yung katarantaduhang ginawa ng mga magnanakaw nating congressmen dito sa budget. Nabulgar nalatlad yung matinding kagaguhan nila sa budget. Wala na silang choice. Mantakin mo matatapos yung 19 Congress tong sa Kamara, di ba? Matatapos na ang pinaka-hanging na issue ay yung katarantaduhan nilang blanco sa budget. Paano mangyayari nun? Ang balita all throughout the break, starting February until to the next Congress is pag-uusapan yung kanilang kalokohan diyan sa blank budget. Kaya ang ginawa nila, para mas uminit, magka-issue,
Ito kayong pinag-uusapan, di ba? Yan ang mainit na issue ngayon. Oh. Nakakalimutan na ho nila yung mga mainstream media, nakakalimutan na yung blank budget. Na sa totoo lang, yun naman ang mas importante. Yun ang may tama sa sikmura ng bawat Pilipino. Anong pakialam ng mga Pilipino sa impeachment? Honestly, pinaliwanag ni Morales kung ano ibig sabihin niyan. According to Black Dictionary, forthwith means immediately, at once, but it also considers reasonable delay under the circumstances of the case. To me, the fact that the Senate is on recess and that some of the senators, current senators, are running for re-election, to me these constitute circumstances that can abate the use of the word forthwith. The fact that the Senate is on recess and that some of the senators, current senators, are running for re-election, to me these constitute circumstances that can abate the use of the word forthwith. Ayaw, ang linaw mga kababayan. Hindi daw pwede talaga. Ayan ang kasi pinagpipilitan ng iba eh. Pinagpipilitan ng iba na pwede, kaya dapat dinggin na. Nagmamadali po kasi. Hindi ko alam ba nagmamadali itong mga iba nating mga senator, ano? Atat-natat. Easy lang. Huwag kayong masyado kayong atat-natat eh. Masyado kayong atat-natat. Ayun na nga, linaw-linaw na po. Although, sabi nga natin, siya po ay ex na, ibig sabihin, ang ex na. Alam niyo naman mga ex, kailangan kinakalimutan na yan. Hindi mo na binabalik-balikan yan. Nakaraan na yan eh. Dapat iwan mo na yan. Ha? Ngayon pa man, paulit-ulit din natin sinasabi na itong si Madam ay meron talagang karunungan na malapit siyempre sa mga Chief Justice natin, sa mga Supreme Court Justices natin. Kasi nga, Associate Justice siya dati. So alam niya yung takbuhin sa Supreme Court. Alam pambihira, pag ikaw naging Associate Justice ng Supreme Court, grabe, talino mo niyan. Baka memorize mo na talaga halos lahat ng mga jurisprudence dyan, di ba? O, tuloy natin itong balita. During recess. Dagdag ni Morales, may mga bagay ring dapat ikonsidera sa agarang pagsisimula ng impeachment. According to Black Dictionary, Black Dictionary daw yun. Saan ka nakakabili nun? forthwith means immediately. Ayan, yan. Sinasabing yung sa Black Dictionary daw, yung forthwith, ayan, kasi yan yung ginagamit nila Drilon eh. Yan yung ginagamit ng mga iba, pati si Pimentel. Yung forthwith na yan, ibig sabihin, dapat agad-agad, ngayon na. Ura-urada, ganun. Pinaliwanag ni Morales kung ano ibig sabihin yan. According to Black Dictionary, forthwith means immediately, at once, but it also considers reasonable delay under the circumstances of the case. To me, the fact that the Senate is on recess and that some of the senators, current senators, are running for re-election, to me these constitute circumstances that can abate the use of the word forthwith. Naghain ng mga petisyon ang iba't ibang grupo sa Korte Suprema. Ayan na naman yung iba't ibang grupo. Buti hindi niya sinabing may clamor. Na humihiling na agad umpisahan ng Senado ang impeachment trial. Ngunit may ibang grupo rin na nais itong pigilan, kabilang na ang kampo mismo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Carpio Morales, maaaring desisyonan ng Korte Suprema ang mga petisyon na may kinalaman sa impeachment sa ilang kondisyon, kabilang na ang mga paratang ng grave abuse of discretion sa ilalim ng pinalawak na mandato ng Supreme Court.
For as long as the question is not political, but there is abuse of discretion, grave abuse of discretion on the part of the respondent, and or there's an actual controversy that involves demandable rights, the Supreme Court can step in.